Magandang umaga mga bata. Mother Tongue Based Multilingual Education tayo ngayon. Mga grade 1. Good morning. Handa na ba tayo? Halika at tayo makinood, makinig at matuto. Ang ating unang alamin sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na makapagkukwentong muli ng napakinggang akdang pampanitikan ang mga tekstong nagbibigay kaalaman na angkop sa unang baitang. Ngayon, magbalik-aral muna natin. Sundin ang panuto. Okay, ready? Gumuhit ng isang malaking bilog. Gumuhit ng maliit na bilog sa kaliwa ng malaking bilog. Sige nga mga bata, gawin nga ito. Very good. Tama. Kung ganito ang inyong ginawa. Next, gumuhit ng isang kahon at gumuhit ng bituin sa loob nito. Patingin nga. Sige nga. Tama. Kung ganito ang inyong gawa. Next, last. Gumuhit ng isang puso. Isulat sa puso ang salamat. Okay, ready? Very good. Kung ganito ang inyong ginawa. Ngayon, mga bata, atin subukin. Sagutan nga natin ito. Isulat ang damdamin o reaksyon sa bawat pangungusap. Number 1. Malakas ang buhos ng ulan at nagbabadya ang pagbaha. Ano kayang damdamin o reaksyon ang inyong isusulat? Okay, tingnan natin. Pag-aalala. Next. Sunod natin. Hindi ako ang tumama sa grand prize. Ano kaya ang inyong magiging damdamin? Yes, very good. Panghihinayang. Next, number 3. Yehey! Nakapasa ako sa pagsusulit. Ano ang inyong reaksyon o damdamin? Tama, pagkatuwa. Next, nagtakbuhan ng mga tao sa pagsalakay ng mga armadong lalaki. Ano kaya ang inyong sagot? Tama, pagkatakot. At huli, bakit mo sinira ang laruan ng kapatid mo? Ano ang inyong magiging reaksyon? Tama, pagkagalit. Okay, mga bata, ang pagpapahayag ng damdamin o reaksyon at idea ay pagbibigay ng sariling isipan, saloobin at karanasan. Maaaring ipahayag ang damdamin, reaksyon o idea ng pasalita o pasulat. Ilan sa mga halimbawa ng pagpapahayag ng damdamin ay ang pagkatuwa, pagkagulat, pagkatakot, pag-iwas, pagkainis, paghihinayang, pagkamuhi, pagkagalit, at pagdadalamhati. Ngayon, mga bata, mayroon akong maikling kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang pangarap ng pagong na halaw kay Esopo. Okay, magkinig na tayo mga bata. Isang araw, nagkita ang magkaibigang ibon at pagong. Sinabi ni Pagong na matagal na niyang gustong maranasang lumipad. Sumagot naman ang dalawang ibon.
Sige, tutulungan ka naming matupad ang pangarap mo. Sabay na sagot ng dalawang ibon. Kukuha kami ng patpat at sabay naming tatangayin ang dalawang dulo. Kakagatin mo naman ang gitna upang madala ka namin sa itaas. Lumipad nang lumipad ang tatlong magkakaibigan. Hangang-hanga ang maraming tao na nakakita sa kanila. Dahil sa paghanga ng mga tao, hindi napigilan ni Pagong na ibuka ang kanyang bibig at batiin ang mga tao sa ibaba. Ngayon, mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Isulat ang mga sagot. Number 1. Ano ang matagal na pangarap ni Pagong? Sige nga. Tama, ang makalipad. Next. Paano tinulungan ng dalawang ibon ang Pagong para makalipad? Tama, kumuha ng patpat at itinangay. Next, sunod. Sino ang mga nakakita sa magkaibigan habang sila ay lumilipad? Tama, ang mga tao sa ibaba. Next, anong damdamin o reaksyon ng mga tao nang makitang lumilipad ang tatlo? Paghanga. Next, anong aral ang napulot mo sa kwento? Tama, huwag gumawa ng mga bagay na maaari mong ikapahamak. Tandaan, mga bata. Ngayon, tayo ay magsasanay. May gawain tayo ngayon. Ang gawain natin, ang panuto natin, ilarawan ng damdamin ng tauhan batay sa kanyang sinabi. Piliin ang sagot. Piliin ang tamang letra ng tamang sagot. Ito ba ay pagkatuwa? A. Pagkatuwa. B. Pagpapaalaala. C. Pagmamadali. D. Pag-aalaga. E. Pagtataka. Okay, number 1. Bilisan natin para matapos tayo agad sa paglilinis. Ano kaya to? Anong titik kaya to? Anong letra? Next, inayos ni ate ang higaan ni Lolo. Siniguro niyang nasa kwarto ang lahat ng kakailanganin nito. Next, bakit tila abalang-abala kayong lahat? Next, iuuwi na si Lolo mula sa ospital. Kaya bunso, huwag kang masyadong maingay at makulit, ha? At huli, nakangiti kaming lahat habang bumababa si Lolo sa sasakyan. Malakas na siya at makakasama na namin. Sige nga, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Kung parehas tayo ng mga sagot. O maging tapat sa pagsagot, ha? Okay, tandaan natin mga bata. Tandaan natin ang paghihinuha ng mga damdamin at katangian ay pagbibigay ng iyong sariling haka-haka o opinyon tungkol sa isang bagay o sitwasyong naganap. Ang damdamin ng tauhan ng kwento ay mailalarawan din
ayon sa pahayag na kanyang sinabi. Ngayon, sa ating pagtataya, piliin ang damdamin sa bawat sitwasyon. Isulat lamang ng letra ng iyong sagot. Okay, A, B, C, D ha. Number 1, yehey! Nakapasa ako sa pagsusulit. Number 2, bakit mo sinira ang laruan ng kapatid mo? Number 3, wow! Ang ganda-ganda mo ngayon. Number 4, marami ang pumanaw dahil sa sakit na COVID-19. Number 5, nawawala ang aking paboritong laruan. Okay, mga bata, sagutan na natin. Maging tapat sa bawat pagsagot. Tingnan natin ang tamang sagot at tsekan ang inyong mga papel. Very good. At para sa ating karagdagang gawain, sumulat sa notebook ng 2 pangungusap na nagpapahayag ng damdamin. Okay, simulan niyo na mga bata. At ngayon, hanggang dito na lamang ang ating pag-aaral sa Mother Tongue. Paalam mga bata, hanggang sa muling video natin. Bye!